Una sa ating mga balita, tutok na ang Kongreso sa pagbusisi at pagpasa ng mga panukalang batas na nakaaapekto sa ating mga kababayan. Ilan nga rito ay ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority Bills. Kung ano mga yan, alamin sa report ni Jap Regala. Lusot na sa ikalawang pagbasa ang ilang mahahalagang panukalang batas ilang araw bago ang nalalapit na pag-adjourn ng plenary session sa susunod na linggo. Kabilang dito ang 5 LEDAC priority bills na may direktang epekto sa mamamayang Pilipino. Kabilang dito ang Proposed Right to Access Information Act, pagpapatibay sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, Proposed Child Online Safety and Protection Act of 2026, panukalang palawakin ang National Feeding Program bilang National Nutrition Program at ang Proposed Digital Media Anti-False Information Act. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, nananatiling nakatutok ang Kamara sa pagpapasa sa mga mahahalagang panukalang batas bago ang pagtatapos ng sesyon. Ayon pa kay Speaker D, patuloy na sinusulit ng mga mambabatas ang natitirang mga araw ng sesyon upang maisulong ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino. Binigyang diin din ni Speaker D ang kahalagahan ng mga panukalang batas na naipasa sa ikalawang pagbasa. Ayon kay Speaker D, mahalaga ang Right to Access Information Act upang mapalakas ang tiwala ng publiko at mas mapatibay ang pananagutan sa serbisyo publiko laban sa korupsyon. Binigyang halaga rin ito ang mga panukalang naglalayong protektahan ang mga bata laban sa online abuse. Ayon kay Speaker D, hindi dapat maging daan ang teknolohiya para sa pang-aabuso, kaya dapat pang palakasin ang mga batas para matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan sa digital space. Dagdag pa ng Speaker, mahalaga rin ang panukalang Digital Media Anti-False Information Act para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Anya, sa panahon ng digital media, mabilis kumalat ang maling impormasyon na maaaring magdulot ng pinsala sa mga komunidad, institusyon at maging sa pambansang seguridad. Dagdag pa ni Speaker D, mahalaga rin ang pagpapatibay sa BCDA upang makatulong sa paglago ng ekonomiya. Ayon kay Speaker D, makatutulong ang pagpapatibay sa BCDA upang mas mapakinabangan ang mga asset ng pamahalaan, makalikha ng mga trabaho at mapalawak ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Matatandaang mula noong Lunes, aabot na sa 36 na House Bills ang naipasa sa ikatlong pagbasa habang 29 na panukala naman ang naipasa sa ikalawang pagbasa. Samantala, magpapatuloy naman ang pagpaprioridad sa mga panukala hanggang sa huling araw ng sesyon sa June 4. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.